News Balita. Ang solusyon ng Metro Manila flooding is The Philippines has topped the World Risk Index's list of countries struggling to cope with natural hazards for 16 years in a row. Mga kababayan, 16 na taon na tayong nangunguna sa mundo sa panganib mula sa kalikasan at pinakamatindi rito, baha. Taon-taon, humigit kumulang 20 bagyo ang tumatama sa bansa. Ngunit kahit 114 trilyon na ang inilaan mula 2015 para sa flood control, halos kalahati nito sa ilalim ni Pangulong Marcos Jr. Nananatiling laganap ang pagbaha. Lungsod ang nilulubog, kalsadang nagiging ilog, at pamilyang napipilitang lumikas. Every year the floods will scrape the ceilings of the second floor, sabi ni Veronica Castillo ng Marikina. 8 taon nang ginagawa ang pumping station sa lugar nila, pero di pa rin tapos. At kahit sinabi ng Pangulo na natapos na ang 5,000 flood control projects, ilang araw lang ang lumipas bago nilubog ng Super Typhoon Gaemi ang Metro Manila. Mismong DPWH ang umamin. 70% ng drainage system sa Metro Manila ay barado ng basura at burak at wala pang National Flood Control Master Plan. May mga proyektong dapat natapos pa noong 2018, ngunit nasa preparatory stage pa rin. Ang 60 km Central Luzon Pampanga Floodway na dapat sisimulan noong 2024, delayed ng 3 taon. Ayon kay environmental geographer Timothy Cipriano, no amount of engineering can completely control floods. Metro Manila and its nearby provinces are one big basin. Dagdag ni civil engineering expert Guillermo Tabios III, we divert around 2,500 cubic meters of water to Laguna Lake. A lot of the surrounding towns will be submerged. Payo ni Cipriano, instead of controlling water, design spaces to accommodate it. Make it less of a concrete jungle. Ngunit ayon sa budget analysts gaya ni Zaiza Nadine Suzara, may halong patronage politics ang flood control budget. Tinawag pa itong waste of fiscal space. At kahit pinuri ang climate spending, may alinlangan kung paano ito gagastusin. Sa kabila nito, umaasa pa rin tayo sa resiliency ng Pilipino. Mga nanay na paulit-ulit nagbabalot ng gamit tuwing may bagyo, mga batang natutulog sa evacuation centers, at mga lolo't lola na nagbabantay sa bubong magdamag para hindi matangay ng agos ang bahay. Ngayong Agosto 8, naggalok si San Miguel Corpnem President at CEO Ramon Ang na ayusin ang pagbaha sa Metro Manila at no cost to the people and no cost to the government. Plano niyang alisin ang basura at istrukturang nakaharang sa daluyan ng tubig, kabilang ang mga bahay sa gilid ng ilog.